Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondy TV mo. Yun ang ito na naman, si Sir Ted Filon, pero ibang panayam na naman ito. Ito'y panayam sa abogado ni Mayor Alice Go na si Stephen David, na dati ring abogado ni Janet na pulis, mga kababayan. Yun ang sinabon nga ni Sir Ted Filon, itong si Attorney Stephen David. Akala siguro ni Attorney Stephen David ay makakalusot siya sa galing ni Sir Ted Filon na magtanong. Talagang pinapawisan ng malagkit ito. Para ding si si Mayor Alice Go, hindi mo na sasagot, kailangan muna niyang siguraduhin bago sumagot. Dito na natin nalalaman, mga kababayan, na itong si Attorney Stephen David, talagang yun ang nagturo kay Mayor Alice Go, kung ano yung isasagot niya doon sa ginagawa ngang Senate investigation. Kaya naasar nga noon si Senator Loren Legarda at sinasabi na tinuturuan kaya ng iyong abogado. Totoo pala talaga, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Yes, attorney, good morning po. Thanks for joining us today. Tanungin ko po muna inyong reaksyon dito po sa sinabi ng PAGCOR tungkol po sa sinasabi nilang wala po silang responsibilidad dito po sa issuing ng business permits. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala naman talaga silang pakialam sa pag-issue ng mayor's permit, di ba? Hindi naman trabaho ng PAGCOR yun. Kaya lang ang PAGCOR, ang mayor's permit, kung aaprobahan mo, kailangan may compliance ka, di ba? So dapat, isa yan sa mga requirements yung POGO license. So, kayo po ay naninindigan dun po sa inyong sinabi na dapat din po may pananagutan dito ang PAGCOR. Wala naman ako sinabi may pananagutan ng PAGCOR. Ang sinasabi ko lang, nung nag-apply yung ZUN Technologies. ZUN Technology. Compliant sila. Isa yan sa mga sinabit nila doon, yung ng PAGCOR. Hindi ko sinabi sila may pananagutan. Okay. Alright, balikan ko lang po ito, attorney, yung ilan po sa mga dokumentong iniuugnay kay Mayor Guo sa Pogo, itong sinasabi nga nung pagkatapos silang ma-raid ay nakita nga itong electric bill at isang sasakyan na nakapangalan kay Mayor Alice Go. Ano po ba ang natin dito, ang masasabi na yun nga po, yan po ang link nila kay Mayor Alice Go dito sa Pogo? Malabo yun. Kasi ang... Paano po malabo? Hindi, kung yun lang ang link mo, hindi mo pwede i-conclude na ikaw may-ari ng Pogo. Yung, ito paliwanagan natin. Yung lupa na yan, previously pag-aari yan ni Mayor Alice. Yes. Di ba? Ngayon, dumating ang mga investor niya, si ZG1, yung Huang Zijian. Yung lupa, natural, nung mag-start sila mag-commence sila ng construction, and nag-apply sila ng electrical connection, nakapangalan pa kay Mayor Alice yung lupa. So yung ownership, so siya talaga ang ilalagay mo na applicant ng kuryente, electrical connection. Because of that, lumalabas ngayon yung building na nakapangalan sa kanya doon sa lupa, sa mga construction na yan. Kasi ang Pogo dyan, 3 floors lang yan ilang building siya, hindi ako nagkakamali, nasa mahigit 40 structures yung nandyan. Pero yung 3 floors lang ang Pogo dyan. So ngayon, ako nga may binabili ako noon na isang maliit na kondo para makano. Hanggang ngayon, yung kuryente nakapangalan pa rin doon sa dating may-ari. Hindi ko pa pinapalipat pa rin. Opo. Sige po. So, attorney, that's that's well said sa part ho dito sa usapin po ng electric bill. Matanong ko lang po kayo diretsahan. Paano ho namin tatanggapin ang sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Actually, Boss Ted, hindi naman inconsistency Kasi at that time, first, remember kung saan nanggagaling si Mayor Alice. First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. So, kahit naman sino siguro humarap sa mga ganito mga batikang senador, ninervyusin ka. So, ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado sa alam mo kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. So, ang nangyayari sa kanya, pag hindi siya sure, isabi niya, babalikan ko po kayo, isi-check ko po kayo. Kasi gusto niya, sigurado yung sagot niya. Attorney, wala tayong question sa nervyos, no?
sa pressure, tense na tense ka, pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple ho lang naman ang tanong At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung totoo yung sagot. Halimbawa, ito po, maganda itong si Nancy Gamo na ngayon po nagpapa-interview sa ilang mga media. Si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor. Nung simpleng tanong lang sa kanya, ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala ka, Mayor, doon? Ako rin naman nangyayari sa akin yan. Minsan kilala mo yung tao, matagal mo nakasama, isang taon mo hindi nakita. O minsan, alam mo, kilala mo yun, pero minsan, sino ba yung tao na yan tsaka yung pangalan na yun? Iko-connect mo muna matagal pa. Minsan, kinukumusta ka ni ganito. Sasabihin ko, teka, sino ba yun? Pero kilala mo yun, nakakaya naman sabihin, hindi mo kilala. Ayaw ko pakiregards na lang. Minsan nangyayari sa atin. Siguro po, attorney, nangyayari sa atin yan minsan, yung mga acquaintance mo noon, kinukumusta ka, hindi mo na pero yung mismong tao mo na lumalakad sa mga papeles ng Pogo, alam nga naman di mo maalala, attorney. Hindi, nung naalala naman niya, sinabi naman niya. Kinorek na. Opo, okay, sige. Itong kanyang, nung una po, siya lang mag-isa ang anak. Opo, at siya po na nga ay anak daw po sa, alam nyo na. Oo, pero lumabas naman po pala, may mga kapatid daw ho naman siya na hindi naman daw niya kilala. So, yun ho mga ganung bagay. Dahil din po sa nervyos, dahil din po sa, dahil daw po sa nakalimutan niya, paano ho namin tatanggapin yun? Hindi niya sinabing nakalimutan niya, hindi rin sinabing, ganito yan, kasi nandun naman ako sa buong session na yon. Nung tinanong siya ni Senator Risa, yung isa, yung lalaki, si Men yata yun, si Men, sinabi niya kapatid niya, half-brother. Half-brother sa tatay. Yung isa, kilala niya, pero hindi niya alam kung kapatid niya o kasi ang tatay niya, maraming babae. Maraming babae. Tsaka may mga anak pa sa China. May kinakasama siya. At saka hindi naman niya talaga nakasama yung tatay niya. So, hindi niya kilala talaga kung kapatid niya. Although, may idea siya na kapatid niya yan. Pero, to be sure, sabi ko nga, sigurado yung may mga sagot mo. Kasi under oath ka. Kaya sabi niya, i-verify niya sa tatay niya. Hindi niya sinabi, i-verify pa niya sa tatay. Kaya during the next hearing, sinabi niya, kapatid pala niya yun sa tatay niya. Although kilala niya, kasama niya yan. Opo. Pero para malaman niya kung kapatid niya. Attorney. Oo. Hindi mo alam na kapatid mo, pero kasama mo sa mga biyahe sa abroad. Ilang beses yun. Attorney naman, paano naman kami maniniwala? At nung kami nagmamasid rito, kaya ang impresyon ng iba nga, parang, di ho ba, parang nababaliktad, yung sitwasyon, kumbaga attorney, na yung burden of proof ngayon napapunta sa inyong kliyente kasi nga, paano mo naman hindi na alam na mga kapatid mo ito, ilang beses na kayo nagsasama sa mga biyahe, kasama pa ang tatay ninyo. Hindi niya sinabi, hindi niya alam. Ang sinabi niya, i-verify niya to be sure ang answer niya. Kasi nga, under oath ka, mamaya, kasi di ba sinasabi niya, leal. Anak ba ng nanay niya to? Paano niya malalaman? Hindi naman yung anak ng nanay niya yun. Kasi gano'n ang dun Pero, nung nalaman niya, anak lang ng tatay niya yun. Ang tanong kasi, anak din, dalawa silang anak ng nanay at tatay. Alam niya, buong buhay niya, mag-isa siyang anak ng nanay niya. Kaya, yung sinasabi nila kasi, ito, anak din ng nanay mo at ng tatay mo, hindi totoo yun. So, hindi niya alam yun na kung gano'n. So, tinanong muna niya yung dad niya. Hindi yung kung talagang anak din ng nanay niya yun, hindi nga gano'n yun So, ang tanong kasi is, take into concept yung tanong. Ang tanong is, anak ng nanay at kasi leal nga ang nilagay ng tatay niya doon. Pero, attorney, di ho ba't may birth certificate na ilabas, no? Sina Senador Risa, di ba? Opo, yes. At yung birth certificate nga na ito, pareho po yung middle name, pareho po yung last name, no? Correct. Opo. And then, ito ho'y nagpapatunay nga itong mga birth certificate na ito na iisa ang kanilang mga magulang, no? Ito, kasi, kayo ba inyo bang tinatanggap ito na authentic po ito na mga iniharap po ng komite?
Ang alam ko, authentic yung birth certificate niya. Pero kung sino man ang informant doon, dapat yun ang tanungin. Bakit yun ang nilagay? Bakit yun ang nilagay niya na gano'n? Opo. Hindi yun masasagot ni Mayor Alice. Kasi hindi siya party really doon sa birth certificate na yun. Hindi po. Meaning, hindi ko po sinasabi na party dito sa pagpaparehistro nitong kanyang mga sinasabing umanay kapatid. Ang punto ko po is, meron pong mga dokumento na nagsasabi na iisa ang nanay at tatay nila. Alright? Ngayon, sinasabi po ninyo, nagsasama sila sa mga biyahe sa abroad, kasama po itong kanilang tatay at ito pong isa pang Chinese woman, nang binabanggit ninyo na nung tinatanong siya, ito ba'y mga kapatid mo, i-verify ko pa sa kanila kung kapatid ko sila. Parang ang hirap po yatang paniwalaan ng inyong depensa, attorney. Ay, mahirap paniwalaan, pero kung yun ang totoo, magagawa natin to. Kaya nga, ang sabi ko nga, sa husgado, madali naman tayo mag-cross-examination. Yung open talaga ang mind ng korte. Kasi, ang ganda naman ng sinabi niya Kung anak pa yan ng nanay niya, hindi niya anak ng nanay niya yan Ngayon, kung ano may nakalagay doon sa birth certificate ng Sheila na yon, wala naman siyang doon. Kung sino yung naglagay doon, it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun sa nanay niya. Opo. Sige, so sa ngayon po, itong kinakaharap ni Mayor na napakaraming katanungan at kontrobersya, willing ba siya na, bagamat desisyon ito nung tatay niya, pero siya ho ba ay gumagawa ng kaparaanan para kumbinsihin yung tatay niyang humarap na po sa pagdinig? Maganda naman yun na makonvince niya. Kaya alam, siyempre, hindi mo naman sakop yung pwede mo bang sakupin yung utak ng tatay. Paano kung natatakot yun, di ba? Paano kung natatakot yung tatay niya? Pero may ginagawa ho bang inyong kliyente na pakikipag-ugnayan? Dahil dito po, ang makapagliligtas sa kanya dito po sa mga katanungan at kinasadlakan niya na sitwasyon ay ang kanyang hinahanap na ina na hindi pa lumalantad umano at yung kanyang ama. Opo, siya ba'y gumagawa ng paraan ngayon para kausapin yung kanyang father na bumalik sa Pilipinas at humarap po sa pagdinig? Yung effort na yon, okay yon. Kung pwede nga bumalik yung tatay, siyempre gusto niya yon. So, kinokontak niya. Pero ang pinaka-importante, sabi ko nga, kung sana, kung mahal siya ng nanay niya, naririnig ka naman ng buong Pilipinas, sana lumabas yung Amelia Leal para ma-check natin talaga. Kasi may scientific methods naman tayo. Kasi kung mahal niya yung anak niya, lumabas siya. Para naman matapos na itong... Pero alam mo, wala namang connection to sa national security. Sa tingin ko personally, kung Chinese man to o hindi, na mahirap naman patunayan Chinese, wala naman Chinese passport, wala Chinese visa. Yan po, attorney, ay kung totoong meron pong Amelia Leal. Kaya, pero pwede ho bang maglabas ng cartograph? Wala bang picture si Mayor Alice? Wala ba silang anumang pong maaari pagkakakilanlan o magpa-cartographic sketch, kung tama ang term kong ginagamit, para sa itsura ng kanyang mother? Ganito yan Nung nabuntis siya kasambahay, natural nagalit yung partner ng tatay niya. May kasama yung partner niya yun. May kinakasama sila doon. Although hindi kasal, pero para mag-asawa na sila. Natural, magagalit yun. Alam mo naman, nakabuntis yung asawa niya. Hindi, pinalayas nila yun, nung anak yung bata. Mabuti na nga, hindi nila pinaampon kasi yung tatay niya hindi naman pumayag na ipa-adapt yung bata. Pero pinalaki niya sa farm kasi nga ayaw nung makasama nung kanyang kapartner. So, dati yung babae, pinalayas nila, hindi nakita ng nanay ni Alice, Mayor Alice yung nanay niya Hindi niya ma-describe ang itsura niya Opo, pero may mga sinasabi nga na lumaki siya doon sa farm at may ibang tao na nakakakilala kung totoo man sa nanay niya. Kasi ito pong birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, isa nanay. So kung pinalayas na itong si Amelia nung kinakasama ng tatay ni Mayor dahil nga sa nagtaksil siya, nagtaksil ng ilang beses to. Kasi, kasi yung premise, kung talagang anak din ba yun, hindi nga anak yun. Sinabi na nga ng tatay niya sa kanya na siya nga lang ang anak ni Amelia. Kasi ang nangyari dyan,
may nag-apply ng birth certificate ni Sheila, yun ang ginamit na pangalan. Siguro yun lang ang pangalan na ano ng tatay niya. Pero it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun, na isa lang siyang anak ni Amelia. So kung hindi po tama ba ang binabanggit nyo ngayon sa inyo pong sagot? Parang ang aking ngayong presumption na yung Amelia sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, hindi totoong nanay ito? Nanay talaga niya. Kasi yun ang information. Hindi. Si Alice, si Amelia ang nanay. Okay. Okay. Pero doon sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, parehong Amelia yung nanay eh. So sinasabi nyo, hindi totoo na si Amelia ang ang nanay ni Sheila Leal Goo at ni Seaman Leal Goo? Una-una, hindi ko pwedeng sabihin yun dahil hindi ko na maalam yan, di ba? Pero base doon sa admission ng tatay niya sa kanya, siya lang talaga ang anak ni Amelia. Lahat tayo hindi natin alam yun, mas si Alice niya alam yun. So hindi ko pwedeng sabihin hindi totoo yun. Di ba? O hindi ko rin pwedeng... Opo. Kasi kung hindi anak ni Amelia si Sheila at si Seaman, sino nanay nila? O yun nga, hindi ko rin masasagot yan. Ang tatay niya, dapat tama ang sabi mo, Boss Ted, dapat yung tatay niya magsalita dyan. Kasi siya rin, hindi rin niya masasagot yan. Kaya nga, very clearly, bakit hindi siya makasagot agad-agad? Kaya sabi nga niya, i-check ko po, babalikan ko po kayo. Kasi kahit ako, hindi ko masasagot kung talagang kapatid niya yan sa nanay o ano. Okay. Diba? So, ang hirap na yun. Opo, sige. So, sa ngayon po, attorney, ang inyong kliyente ay suspended ng ombudsman. Yes, sir. Opo, and then meron pa siyang pending daw ho na kaso na baka tax evasion, etc. Alright. Ang inyo ho bang kliyente ay, kasi wala pa naman itong hold departure order, ang inyo ho bang kliyente walang balak mag-abroad? Wala mo siya pupuntahang bansa. Hindi siya aalis. Andito na siya. Bakit? Saan siya pupunta? Pilipinas? Wala siya ibang passport. Opo. So kanya itong haharapin, kumbaga, ang lahat ng mga kasong ito. Yes, sir. Actually, sasagutin na namin yung ombudsman mamaya. Okay. May tanong lang po si Angela bago po ako magpatuloy. Go ahead, Angela. Ituloy ko lang din po itong sa kapatid niya, yung Sheila at si Seaman, na sinasabi na kasama din po niya sa pagta-travel. Nasaan po itong dalawang kapatid niya ito? Supposedly na kapatid ngayon. Ay, hindi ko alam. Hindi rin niya alam. Parang na ako si Alice. Hindi ko rin alam yan. Sabi ko, siyempre, alam mo naman yung mga Chinese, takot sa kaso, di ba? So, sorry, pero, siyempre, kung ikaw si Sheila, ano gagawin mo? Hindi ka, maglalaylo ka rin, tatakot ka rin eh. Di ba? So, never niya pong nakausap itong dalawang supposedly na hindi niya po alam pero kapatid niya po pala after the Senate hearing? Correct. Sinabi niya, i-check ko po. Hindi niya sinabing, kasi hindi niya talaga alam kung kapatid niya yan sa nanay. Ibig sabihin, hindi. Kasi ang tanong nga, kapatid mo ba to? Kasi Leal apelido na anak ng nanay mo, kapatid mo. Ako sasagot ko, hindi ko rin alam, di ba? Hindi ko rin alam, kaya i-check ko sa tatay ko. Nung nalaman niya, the next hearing, sinabi niya. Hindi ko nakikita yung inconsistencies doon. Kasi yung tanong kung kapatid niya yun, full. Hindi naman hindi niya kapatid yun Opo. Isa po kasi nga sa kina-question kay Mayor, yung hindi daw po siya nagbabayad ng tamang buwis base daw po sa lifestyle niya, kaya nga po isa po ito sa isasampang kaso sa kanya sa ombudsman. Ano pong masasabi niyo dito? Well, yung tax evasion na yan, masyadong yan, malayo yan. Kasi una-una, hindi porke maganda yung lifestyle mo, naka-helicopter ka, tax evader ka. Di ba, meron nga, hindi ko nababanggit yung pangalan, di ba, meron nga mahal-mahal na mga kotse, walang income tax, etc. Pero hindi naman tax evasion. Kasi pwede naman kasi kagaya, sabi nga niya, yung helicopter, ang bulk of it, galing sa tatay niya. Ang tatay niya mayaman, may public factory sa China So, bulk of it, hindi mo naman sasabi income mo yun para i-declare mo sa income tax mo. Ang habulin mo yung donor kasi donation sa kanya yan. O hindi siya. So, it doesn't prove anything na may tax evasion ka just because may kayamanan ka. Paano kung namanan mo sa magulang mo? Opo. Paano kung binigay sa'yo yun? Opo. Attorney, sige po. So, sir, kung ating babalikan ang pinagmulan po ng lahat ng ito, ito ho yung nagsimula noong pang
nung raid no dito po sa Baofu dahil nga sa may nakatakas na mga manggagawa, na isang manggagawa. Yung Isa lang yun po. yung Vietnamese, no? Opo. Kasi- sige. At ito hong Ano mo totoong kwento doon? Nag-away-away lang naman yung mga yun eh. May utang yung Vietnamese, sabi sa akin ng mga ano. hindi po. Attorney. Yes, sir. Opo. Kasi maaring sila nagpapatayan, di ba? Sila lang, ano, walang problema doon, walang question doon kasi nga itong sitwasyon eh. Sila nag-aaway, pero ang report po dito officially ay nakatakas itong isang Vietnamese, and then ito'y nakatakas nga po at nakapunta ho, ano, at nakapaglabas nga at nakalabas siya kung saan po naman doon na po nagsiwalat doon sa illegal na ginagawa sa loob nito pong Pogo Hub na ito. At siya, ang sinasabi ho dito sa report na ito, pinuntahan pa ho ng mga pulis ng Bamban para papirmahin ng affidavit of desistance. So meaning, ang report po na nakalap ngayon, lumalabas na yung mga pulis ay naging tauhan na ng Baofu para yung pong nakatakas ay hindi po mag-squill, no? Hindi po magsumbong. Dito po sa puntong ito, iniuugnay po ito sa pamahalaan po ng Bamban Tarlac. Kasi nga, pulis na po ito eh. Ano po ang inyong reaction doon? Dali sagutin yan. Una-una, kaya nga, yung Vietnamese na yan, kung talagang biktima siya, madali niyang magsalita. Mag-under oath siya, sumagot siya, at i-cross-examine natin sa husgado. Kasi ang katotohanan lalabas sa husgado, lahat ng sinasabi nila, aligasyon. Boss, ang aligasyon, hindi ebidensya. So, madali naman magsabi, maggawa ng kwento eh. Alam mo, yan ang tinatawag ng self-preservation. Gagawa ka ng kwento para yung Vietnamese na yan. Bakit? Isa pa nila yung case na yan, kung ano man yung kinakaso. And then ipresenta para ma-cross-exam natin yan. Anong kinalaman ni Mayor Aris doon? Madali kong ma-rebat yung mga ganyan. Allegation yan, boss. Yeah, we know. And, sabi nga, kung kay batikan na abogado, sigurado, lahat ng maaari sabihin against your client, puro mga sabi-sabi lang yan. Iharap sa hukuman yan. At sa hukuman, hayaan nyo kami na mag-cross-examine dyan para mapatunayan namin na inosenteng aming kliyente. Di ho ba ganun? Rule of law yan eh. Yes. Opo. We understand. Sige po. So, alam ko po na kayo po meron pa yatang mga importante pong pagkakabalahan pagkatapos nito. So, attorney, kasi po ngayon sa aming social media pages, mawalang galang po, kasi nga po sa nabubuo ngayong public opinion, sa inyo pong kliyente, paano po nila dapat po tanggapin itong inyong papel ngayon na sa inyo pong sagot, sa inyong pangangatwiran para po depensahan ang inyo pong kliyente sa gitna po ng lahat ng ito, attorney? Kasi actually, hindi ko naman trabaho yung social media eh. Siguro kung mayroong gagawa. Ako, ang trabaho ko, ilabas natin yung totoo. Lahat tayo, Ted, gusto natin yung totoo. May pananagutan tayo sa batas sa Diyos. Ilabas natin yung totoo. Ako, naniniwala ako na ang katotohanan lalabas. So, kaya ako gusto ko sa husgado tayo magharap kasi doon nakikinig ang both sides. Hindi sa social media. Sa social media para magka-likes ka, etc. Kung ano, may kapatid daw siya doon, tatay daw niya, sisip ka. Hindi ko yan inintindi kasi hindi naman yan ang katotohanan eh. Dapat yung totoo ang mangyari. Lahat yan. I'm sure may konsensya naman yung mga yan. Ako, pag ginawakan ko yung kaso, gusto ko yung totoo. So, ano po ang katotohanan dito po kay Mayor? Lahat ng ibinibintang sa kanya hindi totoo? Una-una, bakit siya na-suspended dahil sa mayor's permit? Ano ba naman mali doon sa mayor's permit na yun? Trabaho lang naman niya yun. So, yun, ilalabas natin yung sa husgado, sa ombudsman. Tax evasion. Ano naman tax evasion? Kaya naman natin sagutin yan kasi bigay niya ng tatay niya. Tsaka, kung meron man siyang problema sa tax, i-assess mo. Parang bago mo naman kasuhan yan. Ang gobyerno naman, hindi naman kaso lang ng kaso. Ang gusto naman ng gobyerno natin makasingil ng pulis. Kung i-assess mo, makita namin na tama yung assessment, may deficiency notice siya, babayaran naman natin yan. Anong tax evasion doon? Kasi lahat, boss, lahat, for that matter, siguro 99% ng mga negosyante,
may mga deficiency yan eh. Opo. Hindi naman Opo. ibig sabihin lahat. So maliban po sa tax evasion, kanin nyo, madali namang madepensahan yan. So dito po na lang, sa panghuli, ito pong lahat ng kanyang mga kwento na inconsistent. Yan, ano po. Sabi nga po ninyo, dahil sa ikaw na humarap doon, na nervousing ka, etc. Dito po sa kanya pong sinasabi nga po ngayon na pagsisinungaling. Alam mo, yan ang paulit-ulit sinasabi, yung pagsisinungaling. Hindi ko nakikita yan. Sa tagal ng session na yon, hindi siya nagsinungaling. Ang sinasabi niya, i-check ko po, babalikan ko po kayo. Opo. Or, hindi ko po alam. Kagaya ko, marami din akong hindi alam sinong naghilot na anak sa'yo. Hindi ko rin alam yun. Ngayon, sa social media, pag yun tinapat mo sa mga tanong na ganyan, lalabas talaga nagsisinungaling siya. Opo. Pero hindi kasi ang ano natin ngayon ang environment natin ngayon pagka gusto kasi ng tao, yun ang sinasakyan natin. Opo. Dapat gusto ang katotohanan ng sakyan natin. Opo, sige po. At yung katotohanan kaninyo ay lalabas po dito po sa magiging eventually po magiging pagdinig po sa hukuman na. So attorney, ito lang po, baka pwede kami maglambing sa inyo. Opo, kung totoo po na ang inyong kliyente ay hindi nagsisinungaling at bukas po sa mga katanungan, katanungan po na walang pressure ng pagdinig ng Senado, pwede ko ba siya ma-interview? Hindi ko masasagot pero i-relay ko, pakikiusapan ko siya. Opo. At ako po ay willing magbigay po ng panahon. Pwede pong live po tayo para walang, alam niyo na, hindi recorded. And then, ang lahat ng katanungan po, kung tatanong sa kanya, pwede pong kasama kayo. And you can advise your client to not to answer, no? Kung sakasakali. Pero kung sakasakali po, kung mamarapatin nyo, para sa mga nakikinig ngayon sa amin, iharap natin si Mayor Guo dito. Ako magtatanong. Kami dito ni Angela, for example. Pwede kaya yun? Siyempre, hindi ko pwede sakupin. Pero ako, as a person, i-convince ko siya para naman matulungan niya yung sarili niya. Boss, ginawa niya na kay Karen, sinabi na yun. Di ba kumakap siya? Sinabi naman niya. Pero may mga tanong si Karen may mga tanong ako na hindi tinanong ni Karen eh. O kaya nga, boss, sabi ko nga, convince ko siya. Okay, sige yun po. Kabang-abang yan kung halimbawa pagbigyan ni Mayor Alice Guo itong sinasabi ni Sir Ted Pailo na gusto niyang makausap din, ma-interview nitong si Bamban Mayor Alice Guo. Ang makakasib lang talaga siguro ngayon itong controversial na mayor nga ang makakaligtas siguro nito. Ito yung nanay nito kung halimbawa magpapakita kung totoong tao yan kasi maraming nagsasabi na gawa-gawa lang daw yan, hindi naman daw totoong tao. Pero baka sakaling lalabas din yung sinasabing nanay nga nitong si Mayor Alice Guo. Itong abogado ni Mayor Alice Guo ay talagang pinawisan ng malagkit ito sa mga katanungan nitong si Sir Ted Pailo. Yun na andito lang muna At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo ulit kay Ma'am Bergie Beredios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Susan 786, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Siti Salia Baguhan, shoutout kay Norma Ancunya, shoutout Ivy Moore Zipol Solon, at kay sino ba ito? Shoutout na rin kay dito tayo sa bandang baba kay Redentor Paala, kay Lolita Inad, kay Josepina Serbo, shoutout kay Batnam, kay Idi Lumugdang, shoutout rin kay Flor Obispo, kay Kaunting Kaalaman, at kay Bibi Ritera, at kay Loida Estrera. Yun ang hanggang doon kay Ma'am Joyce Kumusta na Ma'am Joyce Kumusta na kayo dyan sa Japan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.